Kaya ituloy tayo, di palakpak tayo magkapsan. Jesus. Ang Diyos ay mabuti, mga kapatid. Hindi nagkulang, ang Diyos ay tapat. At habang buhay, mga kapatid, ang Diyos ay hindi nagbabago. Salamat sa Panginoon, mga kapatid, na may kasiguraduhan ng ating paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Amen. Kung hindi pinabayaan ng Panginoon ang mga naunang mananampalataya at ang Diyos ay hindi nagbabago, mga kapatid, meron tayong kasiguraduhan sa paglilingkod sa Diyos. Let me say, praise the Lord. Amen. So, magandang araw sa aming lahat, mga kapatid. Purihin ng Panginoon, pag sa ating mga bisita, God bless you. Amen. Nakadito din kayo sa Santa Cruz. Kayo po ay welcome dito. At ang Panginoon ang siyang galangin namin na magpuno sa lahat ng inyong pangangailangan, sa inyong mga pamilya at kakatingin sa ating kaligtasan, mga kapatid. So, salamat sa Panginoon, mga kapatid. Mag-pray tayo na mag-pray. May nangyayari, mga kapatid. Amen. At salamat sa Panginoon para maging komportable tayo sa pagpupuri. Idagdagan pa natin yung panalangin natin upang maayos na itong lahat, mga kapatid. So, we say, praise God. Mabuti ang Panginoon. So, sa ating lahat, pagbati sa atin sa pangalan ng Panginoon, nawa mabuti po ang lahat. At kung hindi, mga kapatid, bubuti ang lahat, mga kapatid, sa tulong ng Diyos. Amen. So sa hindi pagtatagal, mga kapatid, ihanda natin ang ating mga puso, ihanda natin ang ating mga kaisipan, ang ating kaluluwa, ay muling makain natin ang mga salita ng Panginoon. Ang mensahe sa araw na ito ang siyang, mga kapatid, makakatulong kung papaano, mga kapatid, tayo ay maging isang apostolikong Kristiyano na nakakahawa.
Dahil hindi dapat na tayo yung nahahawak. Amen. May encounter tayo sa labas ng hindi mananampalataya, mga nagdududa, hindi naniniwala sa Diyos, sa salita ng Diyos, makamundo, mga kapatid, mga kasalamuhan natin, hindi natin maiiwasan. Ngunit hindi natin kailangan mahawa tayo, mga kapatid. O hindi kailangan sila yung mahawa sa atin. Upang matulungan tayo na maging apostoliko mananampalataya na nakakahawa. Ang mensahe ng Panginoon sa araw na ito ay makakatulong sa atin. Kaya pakinggan natin, tanggapin natin ang salita ng Panginoon na magmumula dito sa Ephesians chapter number 6. Ilang beses na natin nagamit ito, mga kapatid. Ilang beses na natin nabasa, pero mayroong kiliti ang Panginoon dito, mga kapatid. Na tunay na ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay laging bago. Shall we say, Amen? Amen. Ephesians chapter 6, verse 10. Sabi ko, nabasa na natin ito, na-preach ko na ito, ngunit meron tayong mapapansin sa umagang ito na hindi natin napapansin mo. At ganito ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Sa araw na ito, November 9, 2023. Ganito ang salita ng Panginoon sa araw na ito. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against the spiritual wickedness in high places. Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Verse 14, stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all the saints. Hindi ko alam kung meron kayong mga napansin na salita dito na paulit-ulit na nabanggit, mga kapatid. Amen. At ang isang teksto natin ay hindi ko na papasahin, mapabasa ko na lang mamaya. Sa Matthew chapter number 26. Papasahin natin mamaya. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita, kaya natin ay manalangin, mga kapatid, sa umaga nito. Lumapit tayo sa Panginoon. Maraming salamat, Panginoon Diyos, sa araw na ito, sa buhay, sa kalakasan, sa pag-iingat mo sa amin, sa proteksyon. Hanggang ngayon ay narito kami, Panginoon, nagkakaroon ng pagkakataon at pribilehiyo na kami po'y haharap sa iyo, pagtitipon sa iyong pangalan, Panginoon, at sasampa sa iyo, Panginoon Diyos, sa katotohanan. Maraming salamat, Panginoon Diyos, sa araw na ito. Lord, yan itataas ka namin patuloy sa aming mga buhay, sapagkat alam namin, Panginoon, ang iyong kabutihan, Panginoong Diyos, ay magpawalang hanggan. Alam namin, Panginoong Diyos, na ikaw ay mayroong gagawin sa buhay namin.
Ikaw ay tutulong, ikaw ay magpapatuloy na magbigay ng direksyon, kaunawaan, kaliwanagan at solusyon. Sa tulong ng iyong salita, Panginoon, at sa pag-aalim ng iyong banal na Espiritu, Panginoong Diyos. Lord, at kulang po ang aming pagtitipon kung wala ka, Panginoon. Lord, ikaw po ang pupuno, Panginoong Diyos, sa aming kalagitnaan, upang lahat ng kahilingan ng iyong mga anak, Panginoong Diyos, ay diringgin at matutugon sa araw na ito, Panginoon. Uuwing pinagpala ang bawat isa, Panginoon. Uuwing matagumpay. Uuwing, Panginoong Diyos, na may kasiguruduhan na ika'y patuloy sumasa amin, Panginoon. I-bless mo ang aming pagtitipon. Bless your church, Lord God. And Lord, move, Lord, in a special way today for the glory and praise of your name. Pagpalain mo at bendisyonan mo po ang bawat isa, Panginoon, na dirinig at tatanggap ng salita mo sa araw na ito. Tulungan mo rin ang aming mga kapatid na hindi nakarating, na sila po'y ingatan ng pagkasama namin sila sa susunod na pagsama sa iyong pangalan. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka ang banal, as we claim all the victory, Lord, that comes from you. We praise you, Lord. We ask all these things in the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Palakpakan natin in Jesus' name. Palakpakan natin in Jesus' name. Oh, let us worship Him now and together in eternal immortal and invisible. The only wise God, the only and glory forever and ever. Palakpakan natin ang Panginoon, yung totoong palakpak. Amen yung para sa Diyos. Praise God, praise God, praise God. Sa lahat ng kabutihan ng Panginoon, sa lahat ng tagumpay, nabanggit yung mga armor and weapons for the enemy. And I bring to you the message of the Lord today, November 19, 2023. Nung narinig natin yan, paano manalo sa kaaway, kabutihan ng Diyos. The message of the Lord today says, consequently, stand firm. Consequently, stand firm. God bless you, mga kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, consequently, stand firm. Okay, mabalik ito gawin. Pagpalain tayo lahat ng aming Panginoon. Okay, ginagamit yung salitang consequently, pagkatapos ng mga bagay-bagay, mga kapatid. Kaya, unawain natin bakit ang mensahe ng Panginoon ay nagsasabing, consequently, stand firm. Parang may bisita tayo din sa iyo. Nag-arti ko lang. Sino nag-invite sa akin? Sino po nag-invite sa inyo? Sino nag-invite sa inyo? Oh, God bless you. Kapatid, pagpalay tayo ng Panginoon. Ang kapatid na pangalan mo, okay, God bless you. Pagpalay tayo ng Panginoon. Palagpakan natin ng Panginoon. Okay. So again, consequently, stand firm. Okay, hindi tatayo na lupoy-lupoy yan. May nakatayo pero nanghihina eh. Kailangan stand firm, mga kapatid. Amen. God did not call us to hide and to be fearful, mga kapatid. Hindi tayo tinawag ng Diyos para mapahiya. Hindi tayo tinawag ng Diyos para matakot. Hindi tayo tinawag ng Diyos para magtago, mga kapatid. Dahil ang totoo, mga kapatid, tinawag tayo ng Panginoon para ipakita sa Diyos sa mga tao sa labas na may pag-asa
nating lumalaban sa magulang. Ito kahit ninyo mga kapatid. Ngunit nagsasalita ng mensahe mga kapatid sa buhay natin. Na tunay nga ang Diyos mga kapatid, hallelujah, ay tinawag tayo para ipakilala ang magagawa ng Diyos sa buhay ng isang tao. Palakpakan natin ang Panginoon kung may nagagawa ng Diyos sa buhay natin. Hindi na panahon para magtago. Hindi na panahon para matakot. In Proverbs chapter 28 verse 1 it says, "The wicked run away when no one is chasing them." Ang taong makasalanan laging nagtatago mga kapatid at piling niya lagi sa hinahabol. Pero pakinggan ninyo, "But the godly are as bold as lions." Ang mga makasalanan ay laging nagtatago, hindi makatayo yan dito ng maayos. Hindi makapagsalita ng maayos mga kapatid. Lalo na sa gawain. Makikita mga kapatid ang mga reaksyon, ang kilos, makikita sa mga mata, makikita sa pananalinig, sa pananalita. Ngunit ang mga maka-Diyos mga kapatid ay merong tapos na nagmumula sa Panginoon. Also in Matthew chapter 16 verse 18 it says, sabi ni Jesucristo, "I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it." Ang mga maka-Diyos, ang mga taong naglilingkod sa Panginoon mga kapatid, ay mga mananagumpay at mayroong lakas ng loob na nagmumula sa Panginoon. Finally, to the church, he says in Romans 8:31, "What shall we say then to these things? If God be for us, who can be against us?" Anong masasabi natin sa mga bagay na ito bilang church, sabi ni Pablo mga kapatid? Kung ang Diyos ay suma sa atin, sinong makakalaban sa atin? Ilocano ko na, hasbay batay ka na ito'y, mabalin ako na lang tayo, ako katwa kayo ni Diyos, awan di makabael ang mga puso na kayo. Nung atwan niya ako, kakapsat, hallelujah, walang pwedeng makalaban sa iyo. Palakpakan natin ang Panginoon. Kasama mga mga Diyos mga kapatid. Kaya pag tinawag tayo ng Panginoon, pag naglilingkod tayo sa Diyos, hindi po bagay yung tayo nakot. Hindi bagay na tayo nanghihina. Hindi bagay mga kapatid na tayo po ay ang siyang hinahabol mga kapatid na kaaway kung hindi ang kapangyarihan, hallelujah, ang tagumpay, ang kalakasan at lakas ng loob ay nasa ating sa tulong ng Panginoon. Purihin ang Panginoong Diyos mga kapatid. Malakas na Panginoon mo. Marahil mayroong naghihina. Marahil mayroong nagdududa. Marahil may mananampalataya na narito na nakatayo. Pero mga kapatid, medyo gumigilwang na. Kaya makinig tayo sa umagang ito upang tayo mapaalalahanan mga kapatid na hindi po yan ang panahon. Wala tayo sa panahon ng kahinaan mga kapatid. Sa presensya ng Panginoon laging may kalakasan. So we say thank you Jesus. Sa teksto na binasa natin sa Ephesians ay nabanggit na paulit-ulit at naipangaral ng maraming beses na tayo magpalakas sa Panginoon at isuot ang baluti ng Diyos, the armor of God. Ngunit gusto kong pansinin niyo ito mga kapatid, na hindi binigay ng Panginoon ang armor niya para isuot mo lang. Okay? Ang armor ng Panginoon ay mayroong layunin. Okay? Kaya huwag mong kukunin yun at isusuot at hindi mo gagamitin. Dahil mawawala yung layunin ng armor ng Panginoon kung bakit niya binibigay sa church, mga kapatid.
Ang armor ng Panginoon ay hindi binigay para magmukha tayong ayos. Okay? It is not given to us for us to look good, mga kapatid. Hindi. Ha? May mga damit, may mga ayos tayong ginagamit. Pag pupunta ka sa party, hindi ka nakabarong. Okay? Tama ba, mga kapatid? Parang nag-iisa na lang ako. Ayan na naman, mga kapatid. Yung sakit ninyo, nandiyan na naman. Mabuti pa siya, pangitingin eh. Ang pangalan mo na? Christopher, ano, dito ka ulit sa Santay? Mabuti ka pa, pangitingin ka. Okay, God bless you. Pag pupunta ka magtanim, di ba ang suot mo? Lalo hindi ka nakabarok, mga kapatid. Lalo ka nilang pagtawanan, mga kapatid. Pag magilaro ka ng basketball, Jeremy, may suot ka din. May jersey na sinasabi. Okay, mayroong tamang kasuotan. Okay, pwede ko bang ipaalala ito, wala bang masaktan dito? Bilang Kristiyano, may tama din kasuotan, mga kapatid. Okay? Ay, isipin ninyo, para saan yung armor ng Panginoon? Eh, ako siguro nga naka-armor ka. Mula ka, makiga pa siguro. Yan. Nagkakisin tayo dyan. Yung biskaran, i-gilbig yung mapit mo na dapat espada na tayo. Ang armor, mga kapatid, ay binigay ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi ka makatayo ng ganito pag may armor ka, mga kapatid. Pilit niyang i-form yung katawan ng maayos. Dahil yun ay mga bakal, mga kapatid. Amen? Kaya pag binigay ng Panginoon ang armor, at kinuha mo yung armor, at sinuot mo yung armor, hindi ibig sabihin na mabuhay tayo sa gusto natin. Okay? At gagamitin mo yung sa party, mga kapatid. Gagamitin mo yung sa outing. Gagamitin mo yung sa makamundong gawain. Hindi, mga kapatid. Ibig sabihin, pag kinuha mo sa master ang armor, ang ibig sabihin nun ikaw ay tumayo at ikaw ay makikipagpapa. Pag kinuha mo yung armor na bigay ng Panginoon at sinuot mo yun, that means war, mga kapatid. Shall we say amen? Kaya, mga kapatid, for a very long time, ang Diyos ay binibigay sa atin itong armor. Ang Diyos ay binibigay sa atin itong weapon. Ang salita ng Diyos, ang Espiritu ng Panginoon, ang pananampalataya, binibigay yan sa atin, pero minsan, it doesn't serve its purpose. Nang ibig sabihin kaya pala, meron tayong pananampalataya, kaya meron tayong word of God, meron tayong Espiritu ng Panginoon, meron tayong katotohanan, mga kapatid. Ang ibig sabihin yan ay palubi sa atin dahil kailangan tayong tumayo at makipaglaban. Hindi natin na-realize, mga kapatid, di ba? Ang alam natin, para lang lumakas tayo. Pero ngayon natin maunawaan na ang layunin ng armor ng Panginoon is for us to face the enemy, to go to battle and make war for them that is against the Lord. So we say, praise the Lord. Paulit-ulit na nabanggit dito, mga kapatid. Sa verse 10, sa verse 13, sa verse 14, yung sa last 10. Amen. Ha? Paulit-ulit binanggit. Pagsuot mo ng armor, stand. Dahil ang totoo, dahil maraming Kristiyanong nahahawa ito. Ang totoo, hindi tayo tayo minsan. Hinahayaan natin silang magsalita sa atin. Hinahayaan natin makinig tayo sa mga negatibong salita. At hindi
Sa mga binasa natin, mga kapatid, mula verse 10 hanggang 18, yung salitang stand. Kaya ngayon, mga kapatid, tiyakin natin sa araw na ito na hindi lamang tayo pumupunta sa Panginoon, mga kapatid, dahil kailangan natin ang tulong ng Diyos. Hindi tayo pumupunta sa Panginoon dahil kailangan natin ang kaligtasan, kailangan natin hanggang, mga kapatid. Ngunit ipakita din naman natin sa Panginoon, simula sa araw na ito, pumupunta tayo sa Panginoon dahil gusto natin makipagtayo kung anong tinatayuan ng Panginoon. Amen! Ipakita natin sa Panginoon ngayon na Lord, hindi lamang ikaw ang makikipaglaban para sa amin. Sasama kami sa labanan, Panginoon. O lahat sasama sa Diyos, palakpakan natin at purihin ang Panginoon. This is war, mga kapatid. We have devils to fight. We have enemies to defeat. At kung hindi tayo tatayo, hindi tayo magwawagin. For a long time, mga kapatid, harapin natin ang katotohanan. Taglay natin ang katotohanan ng Panginoon, ang kaligtasan, ang Espiritu ng Panginoon, ang salita ng Diyos. Hallelujah, kapangyarihan, mga kapatid, ng kanyang kalooban. Ito na ang tamang panahon habang ang mundo'y pasama ng pasama. Tatayo tayo, hallelujah, sa Panginoon. At huwag natin siyang panuhin makipaglaban kung hindi. Kasama niya tayo makikipaglaban sa labanan ng buhay na ito. Hindi niyo mo naiintindihan naman nila kung bakit ganito tayo. Lord, may sakit ako. Nagtrabaho ka. Lord, may problema ako. Sige, Lord, kaya mo yan, makapangyarihan yan. Lord, tulungan mo si nanay ko, makapangyarihan. Tulungan, puro na lang si Lord, mga kapatid. Bakit hindi tayo mag-involve? Kung kailangan mag-involve, mga kapatid, sa labanan, sasama tayo sa Panginoon. Anyway, wala namang talo sa Panginoon, mga kapatid. Bakit hindi tayo sumama sa Kanya? Amen! O yung mga nag-aalaga ng sumama, bakit nagtataka kayo? Matatalo ang Panginoon, mga kapatid. Huwag tayong mag-alala. Hindi, mga kapatid, makikita sa Panginoon ang pagkatalo. Wala sa vocabulary ng Panginoon ang salitang talo, mga kapatid. Kaya masarap kasama ang Panginoon. Ngayon, gusto niyang maligtas ang bayan na ito. Hindi na lang tayo manunod at magsasabi, Lord, sige Lord, ikaw ang tagapagligtas. Sasama tayo sa laban, mga kapatid. Amen. Pag sinabi ng Panginoon, gumawa tayo, mga kapatid, at makikita natin ang magagawa ng Panginoon sa buhay natin. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa panahon ng mga Israelita noon, sa Book of Judges, ay nakita ng Diyos ang kanilang kasamaan. Pinahintulot ng Panginoon ng mga Israelita ay sakupin ng mga media. Kaya pag niyaya tayo sa church, mag-attend tayo. Huwag tayo masaktan ng loob. Dahil pag nainis sa atin ng Panginoon, sa pamilya natin, sa sarili natin, mga kapatid, mahal na mahal ng Diyos ang Israel hanggang ngayon. Pero nung nainis siya, 7 years, inalipin ng media ng Israel. Ulitin ko kung feeling natin mahal tayo ng Diyos, ulitin ko, mas mahal na mahal ng Panginoon ang Israel. Pero nung nainis ang Panginoon sa kanila, hinayaan ng Panginoon. Kaya ang hirap Kaya makipaglaban tayo kasama ang Panginoon, mga kapatid.
tumayo tayo. Dahil kahit gusto mong lumaban, makinig ka, kahit gusto mong tumayo, pag pinabayaan ka ng Panginoon, wala kang laban sa away. Kaya habang nandyan siya, habang naririnig mo siya, nararamdaman, tumayo tayo mga kapatid sa Panginoon. Kaya magpursige tayo maglingkod. Sabi si praise the Lord. Dahil nainis ang Panginoon sa Israelita. Nakakalungkot pag binasa niya chapter 6, simula sa chapter 6. Basahin ninyo mga kapatid. 7 years ang nag-take over ay mga media. Nalulungkot ako dahil tinan ko sila yung may Diyos. Ang ganda ng introduction kanina mga kapatid. The wicked will run. Para silang hinahabol. And the godly are as bold as lions. The gates of hell shall not prevail against the church. And if God is for you, sa introduction kanina, who can be against you? Sila ay may Diyos mga kapatid. Pero nung sinakop sila ng media, kung basahin niyo sa Biblia, sila'y gumawa ng mga butas sa mga bundok at doon sila nagtatago mga kapatid. Di ba nakakalungkot? Na hindi bagay sa taong may Diyos na nagtatago. Ulitin ko, hindi nyo ko narinig, sabi ko, hindi bagay sa taong may Diyos na takot at nagtatago mga kapatid. Pero magtago ka na, matakot ka na kung binitawan ka na ng Panginoon talaga. Siguro naniniwala sila nang sinakap sila ng Nigeria, siguro 1 week lang ito. Okay na ito, 1 week lang. Itong problema ko siguro 1 week lang. Lumipas ang 1 week na kapatid, ay siguro mga 2 weeks ito siguro. Nandiyan naman ang Panginoon eh. Pero hindi nila namamalayan, buwan nang lumilipas. Taon nang lumilipas. Ang problema nila ay nananatili pa rin sa kanila. Nakakatakot din mga kapatid. Kaya pag may problema sa pamilya ninyo, i-check yung maigi. Okay? I-check natin maigi. Sana pagsubok yan galing sa Panginoon. Sana, I pray. Dahil pag pagsubok yan galing sa Diyos, may mangyayaring maganda sa buhay natin. Yung mahirap mga kapatid, pag nainis natin ang Panginoon, wag naman sana. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag mong inisin ang Panginoon. Makinig kang maigi ako. Okay? 7 years ang media na may full control. Ang sabi ng Bible mga kapatid, pag nabasa niyo ito, sabi niya, they left no sustenance. Nagtatago naman sila. Pati pagkain nila, pati provision nila, kinuha lahat ng media. Ay walang aantokin dito, dahil nakakatakot ito mga kapatid. Okay? Nakakatakot itong pangyayari ito dahil minsan nang nangyari sa bayan ng Panginoon. Ang sabi pa mga kapatid, ito yung pinaka-nakakalungkot pag nabasa nito. Israel was greatly impoverished. Naghirap sila ng sobra-sobra. Okay? Sabi ko kanina, pagkasama mong Panginoon, sino makakalaban sa iyo? Ang bendisyon ay nandun sa tao kasama ang Panginoon. Ang tagumpay ay nasa tao kasama ang Panginoon. Pero ito yung mga tao, mahal ng Diyos, ay tiniis ng Panginoon na dumanas ng ganitong buhay. At doon na lang nila naalala ang Panginoon. At tumawag sila sa Diyos, mga kapatid. At nung nanalangin sila ng nanalangin, mga kapatid, salamat sa Panginoon, ang Panginoon ay nagpadala ng lingkod niya. At nagsalita doon. Kaya nga, pansinin niyo ito. Huwag niyong maliitin ang Word of God, mga kapatid. Ay hindi katrabaho talaga sa buhay ng tao pag ang salita ng Diyos ay hindi tinatanggap at pinamalit ng mga tao. Pansinin niyo ito, mga kapatid, bago gagawa sa Word of God muna. Bago gumawa ang Panginoon sa bayan ng Israel sa Egypt, nagpadala ang Panginoon ng lingkod niya.
ng Panginoon. Kaya nung sila'y naghihirap, bago gagawa ang kamay ng Diyos, pansinin niya, nagpapadala muna ang Panginoon ng lingkod niya, at ang lingkod niya magbibigay ng salita ng Panginoon, mga kapatid. At nag-prophesy doon ang lingkod ng Panginoon na merong darating na tagumpay, mga kapatid. Hallelujah. Sa lahat ng kanilang kahirapan, sa lahat ng kanilang dinanas, sa kanilang pagkatakot, mga kapatid, at kahirapan, salamat ang Diyos ay nagbigay ng mensahe na merong parating na tagumpay. O makinig niya sa umagang ito, mga kapatid, ano ang problema meron ka? May tagumpay na parating sa buhay mo, sa tulong ng Panginoon. Hindi ko man alam kung ano yung pinagdadaanan, pero makinig ka, may tagumpay na ibibigay ang Diyos sa buhay mo. Kaya huwag kang maghina, huwag kang matakot. Hallelujah! May tagumpay. At nung narinig nila na buhayan sila, mga kapatid, amen, that's why we need to hear the message of the Lord, mga kapatid. Shall we say, praise the Lord? At habang sila lahat nagtatakot, mga kapatid, salamat. At may sabihin mga takrot. Gusto ng Panginoon yung matatapang. Pansin niyo si Saul, si Paul, pumapatay ng membro ng church. Sabi niyo, magagamit ko ito. Ayaw ng Panginoon ng takot. Sabi mo sa katabi mo, ayaw ng Panginoon ng takot. Tama. Ang dami naman pwedeng gamitin ng Panginoon sa Israel, pero sabi niya, gusto ko ito. Habang lahat sila nagtatago, si Gideon, mga kapatid, nandoon, nagtitracing siya ng wheat. Sa ating tracer, at tawag doon, hinihiwalay yung dayami sa grains, mga kapatid. Habang natatakot yung iba, habang nagtatago yung iba, at habang nag-aalala yung iba, si Gideon sabi niya, kailangan kong tumayo. Nagugutom na ako. Nahihirapan na ako. Sana merong ganyan dito. Nagsasawa na ako. Na ganito na mga buhay ko. Tatayo na ako. Hindi na ako magtatago. At gagawa ako para sa ating pamilya. Ano nangyari? Kung gumagawa si Gideon, nandun yung aking mga kapatid sa tabi niya, kapag ikaw ay may tapang at may lakas ng loob, sasamahan ka ng anghel ng Panginoon. Ang sabi naman niya sa kanya, Gideon, ikaw ay lalaking matapang. Ang sabi ni Gideon, hindi ako matapang. Hindi ako matapang. Nagsawa lang ako. Na lahat na lang ay kinuha ng media. Lahat ng lakas ng loob. Lahat ng pananim, sabi na may magbasahin nyo, lahat pati mga hayop ay kinuha na sa amin. Sabi niya, ngayon, tatayo na ako at hindi na ako magmumukhang kawawa. Lalaban na ako para sa aking pamilya at sa aking pananampalataya. Dahil hindi pwede, sabi ni Gideon, na lagi na lang ganito. O sana meron dito hindi babayan na laging ganito na lang ang buhay. Sana meron babae dito magsasabi, hindi habang buhay, ganito ang buhay natin. Kamang pagkabatos, hallelujah! Hindi habang buhay, ganito ang buhay natin kung kasama natin ang Panginoon. Sa mga lang, narigat mo ang 8 taon, nakastoy kami pa, nagrigat ang mata. Narigat mo masanay kami ang dultulin na ang mga pinasayaan. Sana may mga membro ganyan dito, mga kapatid. Nagsasawa na rin sa buhay. Nasasanay na lang sa maliliit na bagay. At tatayo tayo sa hindi. Hindi bagay sa anak ng hari ng mga hari ang mabuhay na maghirap, mga kapatid. Hindi bagay sa anak ng Panginoon na nagtitig sa kahirapan. Oo, tatayo tayo at isang araw
Kinumbinsi siya ng Panginoon. Kinumbinsi siya ng Panginoon. Ikaw ang gagamitin ko. Ayaw ng Panginoon ng takot. Basahin niyo sa Revelation. Kaya ang level ng paniniwala sa salita ng Panginoon ay dalawang level. Ang alam mong kasalanan ay hapa, papatay, yan yung unang level pag wala ka sa Panginoon. Pero pag naglilingkod ka na sa Panginoon, may mga utos dito sa Bible na para sa mga mananampalataya. At isa doon na ito. Ito yung isa doon sa Bible. Kasalanan eh. Kung alam mong mabuti, hindi mo ginawa, kasalanan sa iyo. Hindi yung tinuturo sa labas. Okay? Hindi yung sa labas. Dito yun sa mga taong pinubos ng Panginoon. At ang isa doon sabi ng Bible, mga kapatid, ang mga takot ay hindi magmamana ng kaharian ng Panginoon. Kaya kung ipipilit mo yung galing mo at palito mo sa hindi, tinubos na ako ng Panginoon. Hindi, kasi magontraan mo na tayo dyan. Makinig kayo lahat. Tutulungan ng Panginoon ang mga kasalanan. Pero wala siyang magawa sa taong takot. Nung nakumbinsi na si Gideon na makipaglaban, unang-una nagdududa pa siya. Ako ba talaga ang Panginoon? O sige, humingi siya ng sign. Nung ginawa ng Panginoon yung sign, sabi niya, ako ba talaga? Binaligtad niya yung sign, mga kapatid. Ang tindigan ng ginawa niya para makumbinsi niya yung sarili niya na tinawag talaga siya ng Diyos. Okay. Sabi niya, maglalagay ako ng bulak sa labas. Para mas na madali nyo lang yung hindi, bulak na lang gamitin mo. Sabi niya, bukas ng umaga, sabi niya, Panginoon, kung ako talaga yung tinawag mo, basa lahat ng paligid mo ng bulak, yung bulak, tuyong-tuyo. Bukas ng umaga. Kung talagang tinawag mo ako. Bukas ang kinamagan, tinignan ni Gideon, mga kapatid. Basa lahat ng hamog. Pero pag maaga, may hamog eh. Pero yung bulak, tuyo-tuyo. So parang coincident, di ba? So ang ginawa na hindi yung sabi ko, isa pa. So isa, kung talagang tinawag mo, may mga taong ganyan eh, puno ng pagdududa. Ganito naman, ilalabas na ulit yung bulak sa labas. Ba't tuyo sa paligid ng bulak, yung bulak naman ang basang-basa. E kinamagahan mga kapatid, tinignan din, baka hindi ako eh. Mas maganda, iba na lang utusan ng Panginoon. Nung nakita yung tuyong-tuyo lahat sa paligid, nung ginawa niyang bulak, basang-basa sabi, Lord talaga kaya yun. So nung nakumbinsi na siya, nagtipo na siya ng tao. At meron siyang naipon na 32,000 na makipaglaban na. Amen? Pero bago sila pumunta, pakinggan niyo ito, tignan niyo ito, mahilig mga kapatid. Bago sila makipaglaban, sa Judges chapter 7, ang sabi ng Panginoon, verse 2, and the Lord said unto Gideon, the people that are with thee are too many for me to give the Midianites into their hands, lest Israel vote themselves against me, saying, mine own hand hath saved me. Now therefore go, to proclaim in the ears of the people. Kausapin mo yung 32,000
let him return and depart early from Mount Gilead. Tingnan ninyo, nung naka-form na sila, ang sabi ng Panginoon, sabihan mo sila, Gideon. Ayan, mga kapatid. Kasi marami nakikisama lang eh. Marami nakikijoin-join lang, mga kapatid. At kung mabindisyonan, mabindisyonan. Pag maligtas, maligtas. Pero sabi ko, hindi natin pwedeng dayain ang Panginoon, mga kapatid. Alam niya doon sa 32,000, mga kapatid, may mga taong takot. Ay sabi niya kay Gideon, sabihan mo sila na lahat ng afraid, lahat ng fearful, umuwi na. Tingnan niyo nangyari, 32,000, sabi natin lang 32,000. And there return of the people, 20 and 2,000. And there remain 10,000. Nung sinabi yun, lahat ng takot umuwi na. Ang naiwan 10,000. Ang umuwi, tingnan ninyo, ang takot, tingnan ninyo, 22,000. Sabi natin lahat, marami. Sabi natin lahat, ang dami. Sino mas marami, 10,000 o 22,000? 22. Pero bakit ganito? Kahit gaano karami, kung hindi kaya tumayo, hindi magagamit ng Panginoon, mga kapatid. Kahit mayroong kapangyarihan ng Diyos, kahit may milagro kahit gawin ng Panginoon, kahit sobrang makapangyarihan ng Panginoon, nakita ng Diyos na wala siyang magawa, hindi niya magamit ng mga taong takot, mga kapatid. Pinawin sila. Amen. Ulitin ko, we have devils to fight, mga kapatid. Meron tayong pagkikipaglaban. Huwag mong isipin ang paglilingkod sa Panginoon ay puro na lang, mga kapatid, ay palaging masayang tunay. Sabi nga ng kanta, hindi. May labanan. May pagsubok. Gustong makita ng Panginoon kung kaya mong tumayo, kaya mong ipaglaban lahat ng mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kung ikaw ay mayroong armas, kung ang lingkod ng Panginoon ay kasama mo, mga kapatid, makinig ka. Consequently, stand firm. Tumayo ka. Kung alam mo meron kang kasama na may pangako ang Diyos, may salita ang Panginoon, consequently, stand firm. Amen. Apostolic Fathers, makinig kayo lahat. Sa lahat ng mga tatay, lahat tayo, matuto tayong tumayo. Amen? Dalhin natin ang pamilya natin sa pananampalataya. Magpakalalaki tayo. At tayong mag-lead sa pamilya natin sa manalangin, sa pagpupuli, sa pagsasamba, at sa paglilingkod sa Panginoon. Si Joshua, mga kapatid, bilang isang magulang, bilang isang tatay na mananampalataya, nakita niya ang bayan ni Israel, ito talagang bayan ni Israel, titigas ang ulo kung saan sila tumatawag ng Panginoon, mga kapatid. Kaya sabi ni Joshua sa Joshua chapter 24 verse 15, "And if sin evil unto you to serve the Lord," kung masama sa Panginoon ninyo na maglingkod sa Panginoon, sabi ni Joshua, "Choose you this day whom you will serve." Kung yung Panginoon na pinaglilingkuran mo, tingin ninyo masamang maglingkod sa Kanya, ang sabi ni Joshua, mamili na kayo kung saan kayo maglingkod. Whether the gods of your fathers served
But as for me, sige, sabi nga, sige, laruin ninyong paglilingkod ninyo sa Diyos. Haluan ninyo ng pananampalataya. Hindi ko magamitin ito para maintindihan ninyo. Haluan nyo ng pananampalataya ng mga Trinitarian. Haluan nyo ng pananampalataya ng mga INC, na kung ano-anong relihiyon. Sabi niya, pero sabi ni Joshua, mga kapatid, but as for me and my house, we will serve the Lord. Mga tatay, tayong magdadala sa pamilya natin. Huwag tayong papayag na walang Sunday na hindi sila nakadalo. O na wala na yung mga tatay, sabi ko, huwag tayong papayag na walang Sunday na hindi sila nakadalo. Mga tatay, huwag tayong papayag na walang panalangin sa bahay natin. Huwag tayong papayag na walang pagsasamba sa bahay natin. Tumayo tayo! Mga tatay natin tayo! Tumayo tayo! Lahat ng tatay masabi, praise the Lord! Lahat ng mga tatay, siligaw na, praise the Lord! Palapakan natin ang Panginoon! Hindi natin ang masarap pakinggan. Ang bakit pag ganito, sabihin ng anak niyo, ayaw ko mangyari to. Sabihin ng anak ko sa akin, Daddy, as for me and my house, we will serve you. Hindi ako papayag. O kaya yung mga asawa ninyo magsasabi sa inyo, asawa, ay babae ba? Asawa. Lalaki ang kaya pang asawa niyo. Minsan mas matapang, parang lalaki nga, di ba? Huwag kayo papayag na sasabihin ng mga asawa niyo. Sinang magdadala sa ating mga kapatid? Lukulukuhin na rin yung paglilingkod ninyo. Pero sana naman, kagaya ni Joshua sabi niya, mamili na kayo ng paglingkuran ninyo. Pero sabi ni Joshua, but as for me, as for me and my house, we will stand and serve the Lord. Amen. Pwede ba natin sabihin lahat na tayo mga kapatid, hindi lang mga tatay, lukulukuhin na nilang paglilingkod nila. Lukulukuhin na pag inyo, lukulukuhin na nilang paglilingkod nila. Pero sabihin natin sa sarili natin sa araw na ito, as for me and my house, we will serve the Lord. Church! If they don't want to serve the Lord, we will serve the Lord. O come on, let's worship the Lord and serve Him. Kung pamilya mo wala pa dito, tumayo ka. Huwag kang magpahawa. Ikaw ang maghawa sa kanila. Amen. Huwag kang papayag na yung worship mo dito ay mahaluan ng worship nila. Huwag kang papayag na panalangin mo dito ay mahaluan ng paraan ng panalangin nila. Huwag kang papayag na apoy na nararamdaman mo dito ay mapapalitan ng langit ng paglilingkod nila. Tumayo tayong lahat sa buhay na ito habang
Pwede ba makita ko yung mga kamay, mga kapatid na willing tumayo dito? Hallelujah, para sa Panginoon. Hallelujah! Come on, magkakimay natin sa Panginoon! Lord, I am here! We will serve the Lord! Patayo tayo. Hindi nakakatakot pag ganito ka tayo. Nakaupo ka. Ginuguyo ka, ginuguya ka ng tawag. Nakaupo ka ngayon. Hindi binumaka ka. Basta yun. Makakatawa ka. Malakas ako. Hindi nakakatakot. Dapat mga kapatid. Taas noo. Amen. Hallelujah. Pagay ni Pablo mga kapatid. I know whom I believe. Alam ko kung sinong pinaniniwalaan ko. Alam ko kung sino ang Panginoon. Kaya hindi ako dapat matakot. Dahil nag-aalala ko eh. Meron ding tumayo. Nagsasalita pa nga dito mga kapatid sa pulpito, dyan at saka dito eh. Dahil kitipod nyo, marilihiyon na kami siya. Diba? Hanggang dito yan. Nalipatan yun? Wala na na eh. Dahil ito'y talaga tipod nyo, marilihiyon na kami siya. Naging bagdi ako. Pagkas na sa ni Pastor Maririn, nagtiplisin sa diyapo. Nagipagtagal naman. Pero ilang taon na. Kaya tinatanong ko, tatayo ba talaga tayo sa Panginoon mga kapatid? Dahil ang Panginoon ay nasanay na. Na marami din sa simula. Nandyan. Okay? Pero lumipas ang ilang taon, wala na. Kaya mga kapatid, ang sabi ni Jesus sa Matthew 12:30, He that is not with me is against me. And he that gathereth not with me is scattered abroad. Kuna ni Jesus, ni Ilocano, isaan ang makikatuhan niya, busurin na. Kaya huwag mong sabihin na, pag wala ka na kayo, hindi bali, naglilingkod ko rin ako kay Lord, kahit wala na ako sa gawain, hindi mo pwede yun. Tapi kuna na, ihawan kanya, busuran na. Laglagi pa tayo, the church is the body of Jesus Christ, mga kapatid. Hindi pwedeng kasama mo ang Panginoon na kahiwalay ka sa katawan. Ay nga, mali yung naituro sa atin, mahalin natin si Lord, si Lord, si Lord, si Lord, mali. Mahalin natin si Lord, mahalin din natin yung katawan ni Lord. Mahal na mahal niya ang church, mga kapatid. Hindi pwedeng mahal mo si Lord, kalaban mo yung church, hindi pwede. Mahal na mahal ni Lord ang church. Dahil ang church ay binubuo ng mga Hudyong mahal niya at mga Hintil na naglilingkod sa Kanya. At yan yung babalikan niya mga kapatid sa Kanyang muling pagbabalik. Kaya mga bisita namin, mahalagang maging part ng church. Amen. Sabi, di saan na magkikagawa niya, busuran na. Di saan na tumulong na niya, agurno, akiwara. Basta hindi mo siya kasama, alaban ka. Basta hindi mo siya kasama, gagawa, magkakalat ka lang. Dahil dito mga kapatid, makikita natin na sa dami ng alagad ng Panginoon, out of thousands, ang Panginoon ay sineparita yung 70. Out of 70 disciples, ang Panginoon ay pumili at naghiwalay ng
12. Okay? At isa dito si Judas, mga kapatid. Nakita nilang lahat ang kapangyarihan ng Panginoon. Nakita nilang lahat ang pag-ibig ng Diyos. Narinig nila ang mga salita ng Panginoon at nakita nila ang kalawalhatian ng Diyos sa buhay nitong si Jesucristo na ating Panginoon, mga kapatid. Ang problema kay Judas, tumayo din siya kay Lord. Pero ang problema sa kanya, tumayo siya kay Lord at tumayo din siya sa tabi ng mga kalaban ni Lord. Kaya hindi porket nakatayo ka na dito, sabi mo, di ba pastor na lang tayo ako sa Diyos? Hindi ko alam kung dito ka lang talaga nakatayo sa Panginoon. Dahil si Judas kasama niya si Jesus, pero nakikipamayan din siya tumatayo kasama sa lahat ng kumakalaban sa Panginoon. Diba? Wala kang mapupuntahan pag namamangka ka sa dalawang ilog, mga kapatid. Walang pag-asa. Ha? Kaya, dahil dalawa yung tinatayuan niya, consequently, there is no bright future sa buhay niya. Okay? In Matthew 26, hindi na tayo magtatagal, mga kapatid. In Matthew 26, verse 14 to 16. Then one of the 12, called Judas Iscariot, went unto the chief priests. Tingnan niyo, pagkatapos niya kay Jesus Christ, hindi naman siya tinawag. Hindi naman siya pinilit ng mga chief priests. Tingnan niyo, siya mismo yung pumupunta. And said unto them, what will ye give me? And I will deliver him unto you. And they covenanted with him for 30 pieces of silver. Ang sabi niya, kasi gustong hulihin si Jesus eh. Ang sabi niya doon sa mga gustong humulit, patayin ng Panginoon. Sabi niya, anong ibibigay ninyo? May papagkalong mo siya. Tingnan niyo. Hindi talaga magiging totoo ang paglilingkod niya sa Panginoon kapag dalawa ang tinatayuan. Kaya sabi ni Lord kanina sa Matthew 12:30, he that is not with me is against me. Hindi pwede. Kaya yung pag-ibig ko dyan sa Panginoon, peke na yun. Dahil, ginamit nyo, naata ko mailako na di dyan. Di dyan, nakitoy ko ba? Di ba? Naata ko pulong na, wala ilako na, pag-itoy, sir-sir, pininapoy, pulong na tingin, Lord, ang mo, wala na ko ba? At ang timplado na nagtiluan ka, wala na ko ba? Di ba? Kung talagang sa Panginoon yung side niya, di ba? Mabalin na okay ka dyan, namin din na kasta, ispiya isa na kasta, mabalin tayo dyan. Lord, kung nata ka, abangan na kayo kasto, iliwan na ka ako, umiwas ka. Ngayon ko ba tayo dyan? So we say amen? Nung makita nyo, noon natin napagpatag, yung puso na. Imbis, ibaga na nagigay, plano na gito'y, ang anamatin. Baliktad ko na nagat. Amok ko kasali sa mga talito, amok ko ang mga isa mo. Amok ko pagpapanan na. Ay mahirap pag hinaluan natin ang ating paglilingkod sa Panginoon at hindi totoo ang ating pagtayo ng kapatid.
Pag iba na ihip ng hangin, mga kapatid, may kinakabahan ka. Kaya sa presensya ng Panginoon, siguraduhin natin kung saan tayo nakatayo. Ulitin ko, at least ngayon, marinig mo na, wala kang aasahan sa Diyos kapag hindi rin sigurado ang pagtayo natin sa Panginoon at kung saan din tayo tumatakbo, mga kapatid. And from that time, he sought opportunity to betray him. Nung sinabi ng mga chief priest, sabi niya, o sige, bibigyan ka namin ng 30 pieces of silver. Noong narinig niya yun, nabibigyan siya ng bayan. Hindi niya hinahanap si Jesus para makasama ang Panginoon. Hindi na. Hindi niya hinahanap si Jesus para makarinig ng Word of God. Hindi niya hinahanap si Jesus para makakita ng milagro o hindi. Hinahanap na niya si Jesus to find opportunity at ipagbili at matakip ang Panginoon. Sana hindi tayo naglilingkod sa Panginoon na ginagamit na ng Diyos at umahanap ng paraan na kapag okay ang buhay natin ay hihiwalay na tayo sa Panginoon, mga kapatid. Nawa hinahanap natin ang Panginoon dahil hindi natin kayang mabuhay kung wala si Kristo. Hindi natin kayang mabuhay kung walang salita ng Panginoon. Hindi natin kayang mabuhay kung hindi natin maramdaman ang presensya ng Panginoon. Pero hinahanap na niya si Lord para hindi gawing Panginoon huli, para hulihin. Tingnan ninyo, mga kapatid. Matapos kang piliin ng Panginoon, ulitin ko sa libo-libo, pinili niya yung 70. Sa 70, mga kapatid, pinili niya yung 12. Doon pala, ang buhay mo'y mayroon ng ipagpapasalamat sa Diyos. O lahat ng tinawag ng Panginoon, kailangan mayroon kang pakiramdam na sa ginagamit namin ng tao na pipiliin ng Panginoon. Bakit ako ba? Judas, marami naman mga pera, marami naman ang makasalanan, pero bakit ikaw pa? Hindi mo ba namamalaya ng kabutihan ng Diyos na sa kinadami-dami ng mga kasalanan? O Judas, ikaw pa yung napili ng Panginoon maibilang sa 12. Sabihin natin na ganyan kabuti ang Panginoon. At laging sinasabi ng Panginoon habang nagkakatipon sila, ang sabi ng Panginoon 2 beses sumahigit niyang sinabi, isang araw sabi niya, isa sa inyo ay pagkakanulo ako. Doon pa lang sana, mga kapatid, napapantayan mo na yung sarili mo. Mamaya meron na namang ilang panahon na lilipas, mababanggit na naman ng Panginoon, sabi ng Panginoon, ngunit darating ang isang araw, ang isa sa inyo ay ipagkakanulo ako. Na doon pala kay Judas, pinapakita na ng Panginoon na mayroong pag-asa sa Panginoon para maayos ang buhay niya, mga kapatid, mapaganda. Dahil nakita na ng Panginoon, sabi niya, isa sa inyo ay magkakanulo sa akin. Nakita na ng Panginoon, isa sa 12 ipagkakanulo siya. Pero tingnan ninyo, hindi siya inalis ng Panginoon. Hindi niya sinabihan yung 11
isa sabi niya, yung isa dyan, sabi niya, yung umalis, huwag yung kausapin, huwag yung samahan. Hindi ginawa ng Panginoon yung mga kapatid. Hallelujah! Kahit alam niya na ipagkakanulo sa Judas, dahil ang Panginoon natin ay mabuti, mga kapatid. Tingnan niyo ito. So ngayon, alam na ng Panginoon na may kasunduan na si Judas sa mga maghuhuli sa Panginoon. Alam na ng Panginoon yung totoong standing ni Judas. Hindi malalaman yan sa simula. Marami sabi ko sa simula, I love the Lord. Marami yan sa simula. I will serve the Lord. Marami yan sa simula. Marami yan. Masigasi, buhay na buhay. Marami yan sa simula. Pero sabi ni Lord, alam mo na, galing na siya doon sa kabila. Meron na silang transaksyon. Meron na silang gagawin plano. Okay? Eh sa huling hapunan, ulitin ko mga kapatid, hindi tinayuan ni Judas ang Panginoon, kundi dalawa yung tinatayuan niya. Pero ulitin ko para maintindihan niyo ako, sa libo-libong tagasunod ng Panginoon, napili si Judas sa 70. Sa 70, napili si Judas doon sa 12. Makinig kayo. Na laging pinapaalalahanan ng Panginoon isa sa inyo yung pagkakanulo. Sana magbago na siya. Tinuturo ka ng Panginoon. Meron dito yung pagkakanulo. Pag ikaw sana hindi ba magsisita na eh. Tama ba mo mga kapatid? At dumating na talaga hindi nagbago si Judas sa lahat ng kapangyarihan, sa lahat ng kabutihan, sa lahat ng salita ng Panginoon na magbabago ng buhay sa kanya. Dumating na yung pinaka-pinali na wala na talagang magagawa si Lord. May kasunduan na. May kasunduan na kasunduan, mga kapatid, may kasunduan na si Judas sa mga chief priests. Ito lang mga kapatid, finally, sa Last Supper. Huling hapunan. Wala nagsusunod na kainan. Yun na yung huli ang kasama ni ng Panginoon. At doon sinabi ng Panginoon ang pinaka-pinali sa atin. Ang isa sa inyo dito, pinagkanulo ako. Kaya nga, pag nakikita niyo yung mga picture, mga kapatid, kung sa mga namisahan natin, di ba? Nakakaroon sila. Nakakaroon sila kay Jesus Christ. Di ba? Di ba? Meron mga picture ng namisahan natin sa gilid. Di ba? Carpet. Ayun, hindi na lang carpet ngayon. Meron na kayo mga poster. Sana wala na kayong gano'n sa mga ninyo. Lahat sila nakagano'n na dito sila lumabos sa mga gano'n. Dahil tinatanong nila, Lord, is it I? Yung picture di ba? Nag-aalala sila sino ba? Dahil alam niyo ganito yan. Sa lahat ng kabutihan ng Panginoon sa atin, sa lahat ng minagawang ginawa niya, meron pa bang magkakanulo sa kanya dito? Sa lahat ng ginawa ng Panginoon, bakit hindi tayo tatayo at ipagkakanulo pa siya? Na tinatanong na, sino? Galit na galit sila nga eh. Eh kung meron magkakanulo dito kay Lord, magagalit talaga ako sa inyo eh. Sa lahat ng kabutihan ng Panginoon, magawa mo pang magkanulo? Tingnan niyo ang ginawa ng Panginoon. Ulitin ko, sa kabutihan ng Panginoon Jesucristo. Sabi ni Pedro, John, kasi si John yung nandito ni Lord. Eh masarap pag malapit ka sa Panginoon, marami kang alam, hindi alam ng iba. Habang nagtatanungan ng iba, sabi ni Pedro, John,
Tanungin mo nga si Lord kung sino. Sumagot si Lord kay John. Sabi niya, John, sabi niya kay Lord, sino yung Panginoon? Hindi sinabi ng Panginoon yung sa sinabi niya lang kay John kung saan ko i-offer ito. May sausawan yan mga kapatid. Pag in-offeran ka ng sausawan, hindi nyo alam ang ibig sabihin, nakala nyo, simbolo lang yan na kung sino si Judas na magkakatalo sa kanya. Hindi. Sa Hudyo, sa mga Hudyo mga kapatid. Sa mga Hudyo. Pag ikaw yung pinuno, tapos in-offeran ka bili, ng kagaya ng ginawa ni Jesus, alam ng mga tao doon, ikaw ay nire-respeto. Tingnan ninyo, sa Last Supper, alam na ng Panginoon kung sino yung hindi tatayo sa Kanya at magkakatalo. Pero tingnan ninyo, pero sa paningin ng mga ibang alagad, maliban kay John, sa paningin nila nung in-offer ng Panginoon, sabi nga kay John, si John ang nakakalam kung saan ko i-offer itong salt, siya yun. Nung in-offer ng Panginoon yung salt kay Judas, kay John, ang ibig sabihin noon, si Judas yung magkakatalo. Pero sa tingin ng 10 mga kapatid, nire-respeto ng Panginoon si Judas. Tingnan ninyo, kung gaano kabuti ang Panginoon. Tingnan ninyo, di kayo maniniwala na tinuturo niya si Judas. Sabi niya, tingnan ninyo, narinig nila nung inabot ng Panginoon, nagsabi ng Panginoon, anong sinabi ng Panginoon? Yung gagawin mo, gawin mo ng madali. Hindi alam ng mga alagad nila, may special na trabaho si Judas at tinrato siya ng Panginoon ng karespeto. Ganyan kabuti ang Panginoon. Pero manhid na, wala ng conviction si Judas mga kapatid. Kaya umalis siya, pag-alis niya, sabi ng Bible, pumasok sa kanya ang espiritu ng demonyo para maging totoo na at maging may sa katuparan na yung paghuhuli sa Panginoon mga kapatid. Ngayon, pagkatapos ng huling hapunan, ay mayroong huling panalangin sa garden ng Gethsemane. At doon sila doon nanalangin, doon nagkaroon ng hirap na hirap ang kalooban ng Panginoon. Humingi siya ng prayer sa kanya kung manalangin mga kapatid. Pero wala na mga kapatid, hindi na makapag-prayer mga alagad. Pagod na sila. Nagtatampo si Lord, sabi niya, 1 oras lang, hindi na pa ako masamahan. Well, maya-maya sabi niya, kukunin ng anak ng tao. Ulitin ko, tignan ninyong maigi kung gaano kabuti ang Panginoon. Kahit kilala niya na si Judas na siya yung gagawa, nirespeto siya sa Last Supper. Mamaya mga kapatid, pagkatapos nilang manalangin, nandiyan na si Judas kasama ng mga pulutong na huli sa kanya. At ang sabi ni Judas sa kanila, para hindi halata. Para hindi halata. Hahalikan ko ang master. Kung sino yung hinalikan ko, sa iyong inyong pupulihin. Kaya mga kapatid, pag itutuloy natin ang pagbabasa natin sa Matthew 26, hallelujah. And now he that betrayed him gave them a sign, saying, whosoever shall kiss, that same is he. Hold him fast. Siya pa nag-utos eh. Kung sinihalikan ko sa iyo, sabi pa niya, pulihin niyo siya. Verse 49, and forthwith he came to Jesus and said, Hail, Master.
And Judas kissed Jesus. Tingnan niyo ang sabi ng Panginoon. Mabuti ang Panginoon, mga kapatid. And Jesus said unto him, Friend, sa lahat ng ginawa ni Judas, tinawag pa rin siya ng Panginoon na kaibigan. Kung doon pa lang sana, kung malambot ang puso mo, ay umiiyak ka ng nagsisisi na sa lahat ng masasamang ginawa mo, at alam ng Panginoon na kahit hindi ka makatayo, ay tinrato ka pa rin ng Panginoon ng maayos. Judas didn't get the message. Hindi naunawaan ni Judas ang mensahe na ginagawa ng Panginoon na lahat, mga kapatid, after all, the goodness and the power and mercy and grace of our Lord Jesus Christ, yun sana ang dahilan para magkaroon siya ng lakas ng loob na tatayo sa Panginoon, mga kapatid. Consequently, all of the goodness of God, the power of God na nakita niya, must be the compelling factor that Judas will stand alone with the Lord. Hindi ko alam kung naintindihan niyo yung mensahe, mga kapatid. Hallelujah. Hindi ko alam kung nag-get niyo yung sinasabi ng salita ng Panginoon sa umaga nito. Makinig kayo lahat. Sa lahat ng kabutihan na ginagawa ng Diyos sa buhay natin, hindi niya lang ginagawa yun para mapakita niya kung gaano siya kabuti. Amen. Sa lahat ng awa niya, mga kapatid, sa mga kasalanan na pinatawad ng Panginoon, sa lahat ng biyaya ng Diyos, sa kanyang pag-ibig, sa kanyang kapangyarihan at katapatan, sa lahat ng kabutihan niya sa atin. Ang ibig sabihin lang, consequently, para tayo ay tatayo. Sa Kanya. Habang sinasagot ng Panginoon ang panalangin mo, dapat lalong tumitibay ang pagtayo mo sa tabi ng Panginoon. Habang nakikita mo na nilalayo ka ng Panginoon sa kapahamakan, dapat lalo mo pinapatibay ang footing mo, mga kapatid, sa presensya ng Panginoon. Habang, mga kapatid, naririnig mo pa ang salita ng Panginoon, dapat lalo tumitibay ang pagtatayo mo. Habang nararamdaman mo pa, hallelujah, presensya ng Panginoon, dapat lalo tumitibay ang pagtatayo mo, hallelujah. Habang alam mo pa kung gaano ka niya kamahal. Dapat lalo tayong tumatagal na tumatayo sa buhay ninyo. Amen. Hindi ko kayo pipilitin sa umaga nito na tatayo. Amen. Hallelujah. Wala nang ibang church na apostoliko sa bayan ng Santa Rosa, hindi tayo, mga kapatid. So dito nakita natin ang kabutihan ng Panginoon.
ang Diyos ay gumawa sa buhay natin, sa pamilya natin, hindi natin maitatanggi. Hindi na ito yung tamang panahon para manghina. Kundi, huwag tayong maging kagaya ni Judas. Wala siyang pakialam sa lahat ng magagandang ginawa ng Panginoon sa buhay niya. Dapat aware tayo na sa lahat ng kabutihang ginagawa ng Panginoon ay hinihikayat na lang tayo na tumayo kasama niya. Amen. Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa mga kapatid sa umaga ito. At huwag niyong pipikiin mga kapatid, please lang. Hindi ko kayo pipilitin tatayo. Pero kung naiintindihan mo ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo, ang kapangyarihan ng Diyos, ang kabutihan niya sa iyo, kung naaalala mo pa, hindi lamang tayo tatayo sa Panginoon mga kapatid. Ito lang tamang panahon. With all the goodness of God, consequently, let us stand firm with God and to the church of the living God. Hindi ko kayo iniimbitahan tumayo mga kapatid. Kayo lang yung totoo kayang tumayo para sa Panginoon. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. May kasama ka pala mga kapatid. It is time for war. At ipapakita natin sa Panginoon. Panginoon, tama na ang ginagawa ng kaaway. Hallelujah, gamitin mo kami, Panginoon, to make war against sin, to make war of the false doctrine, to make war of the false religion. We will fight for the apostolic church of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah! Magsasalita na tayo mga kapatid. Ipapakilala natin ang totoong Panginoon. Ipapakilala natin ang magagawa ng Diyos. Ipapakilala natin ang nag-iisa, ang Diyos na makapangyarihan. Walang iba ang Panginoon ni Kristo. Hindi na tayo kailangan pagpagtago mga kapatid. Ito na ang tamang panahon. Come on, don't just stand for God. Stand for the church of the living God. Hindi mo kalaban ang church. I said, hindi mo kalaban ang church. Kailangan ka ng church na makipaglaban. Oh, hallelujah! Huwag natin hayaan ang Santa Cruz na ang magtuturo ay merong tatlong Diyos. Ang bautismo ay sa pangalan ng Ama at Anak ng Espiritu Santo. Ang pagtuturo si Jesus ay tao na huwag tayong papayag. Lalaban tayo! Woo! Ang tunay na bautismo ay sa pangalan ni Jesucristo. Ang tunay na Diyos ay isa. Oh, hallelujah. Hear me now, hallelujah. If you will stand with God, are you ready? God will stand with you. If you will stand with God, God will stand
Hindi habang buhay ang pagsubok sa pamilya natin. Hindi habang buhay ang kahirapan. Come on, let us stand and fight. God promised me. God promised me. I have a promise. Come on, lumaban tayo. Maayos ang lahat. Maayos ang lahat. Come on. Magiging maliligtas din sila. Hallelujah. Magdadala din sila. In the name of Jesus. Oh, somebody fight. Hallelujah. Lalabanan ko ang Espiritu, pumipigil sa aking magpuri. Lalabanan ko, hallelujah, ang Espiritu, pumipigil sa akin. Na maglingkod, I will fight. Come on, let's fight. Naintindihan mo na ba kung bakit siya mabait sa'yo? Naintindihan mo na ba kung bakit mabuti sa'yo ang Diyos? Kinukumpinsi ka lang ng Panginoon para tumayo! 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 Oh yes, Lord! Is anybody here who would say, choose you this day whom you will serve? Woo! But as for me, hallelujah, come on, stand now, hallelujah. As for me and my house, hallelujah, we will serve the Lord. Hallelujah, kaya mo bang sabihin yan? Sige, kung ayaw mo maglingkod sa Panginoon, sige lang. But as for me, come on, hallelujah, as for me, Lord, hallelujah, as for me and my house. Come on, fight, hallelujah. Huwag kang papayag. Nagawin ng kaaway ang pangako ng Diyos sa buhay niyo. Huwag kang papayag na mahila ng mga kaaway, na mga mahal mo sa buhay sa impyerno. Huwag kang pumayag. We will fight. We will fight. And God will bless you. And God will bless you. God will bless you. Hallelujah. Nung napatunayan ni Joshua, nung napatunayan niya lahat ng labanan niya ay tumulong ang Panginoon. Nung napatunayan niya lahat ng kapangyarihan ng kabutihan ng Diyos, at nakikita niya yung mga taong hindi naglilingkod ng maayos sa Panginoon. Hindi makalimutan ni Joshua lahat ng ginawa ng Panginoon. Naaalala mo pa ba lahat ng ginawa ng Panginoon? Hallelujah, sa buhay mo simula sa simula. Ang sabi ni Joshua, sige, pumili kayo ng Panginoon na paglilingkuran ninyo. Pero si Joshua ay tatayo, mga kapatid, at hindi siya magpapahawa. Siya ang makakahawa, mga kapatid. Sabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. Kung kaya mo pang ipaglaban ang pananampalataya mo sa Diyos, kaya mo pang ipaglaban ang
church na ito, mga kapatid. Hallelujah! It's time to fight. It's time to fight and stand. Hallelujah! For the glory of God. And we will see God move. Hallelujah! And we will see the power of God. And we will see the miracle of God. And we will see, hallelujah, the harvest. Hallelujah. We will see the revival. We will see souls, thousand souls. If we will stand. Oh, Jesus. I want to talk to God. Hallelujah. Hindi mo kailangan matakot, mga kapatid. Magsisi ka sa Panginoon, Panginoon. Hallelujah. Sa haba ng taon, nakikita natin ang kabutihan at kapangyarihan ng Panginoon. Magsisi tayo, hallelujah. Kung meron pa rin takot sa puso natin para ipakilala ang mabuting Panginoong Kristo. Ipakilala mo siya sa eskwelahan. Ipakilala mo siya sa trabaho. Ipakilala mo siya kung saan man. Hallelujah! Ipakilala natin ang Panginoon. And He will stand with us. And the Lord will stand with us. Hallelujah. We will serve the Lord. Even the giants now, no one can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are the chosen generation. We are the sons of God. Talk to the Lord. We will serve the Lord. Even the trials come. Renew your commitment to the Lord. No one can separate us from the love of God. Kanino ka nakikipaglaban? We are more than conquerors. No one can defeat us. We are a chosen generation. We are the sons of God. Are you ready, church?
will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Hallelujah. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. Hallelujah. Church, we will serve the Lord. Church. As for me and my house, we will serve the Lord.